Medyo Late Night Show with Jojo A. Featuring tonight with Lloyd Mara and All the Way Band. It's Jojo A. Thank you very much. Parang nangyari na to ah. Di ba? Hindi, parang sa sobrang ganda ng feeling ko about our guests, parang nangyari na to. Kasi, you know how it is, sometimes you always think about the construction of your new dream house. Parang sa sobrang isip mo ng isip, parang nakikita mo na at lagi mong nalaramdaman na parang nangyari na dahil nandyan na. Yeah. Di ba? Anyway, our guest is just about that, all about construction. He is the owner of AB Garcia Construction and Design Company. Recently awarded the most outstanding design and construction company of late by Top Brands International. Please welcome on the show to talk about construction, and maybe one of these days we'll be co-hosting with us about Constructo. Yes. Diba? Please welcome on the show Engineer Boyet Garcia. Thank you, thank you. Parang nangyari na to. Good evening, everybody. Okay. Thank you very much, Engineer, for making time tonight. Alam ko kasi very busy ka eh, no? But still you found time tonight, no? Thank you rin sa Jojo A all the way. Kahit medyo late na. At naimbitahan pa rin po kami. Ay, hindi. Gabi naman talaga yung kita kasi alam ko wala kang construction sa gabi. Unless meron nagko-construct sa gabi. Meron din po sa mga big... meron ha? Mga big structure, mga flagship project. Tulad nung ginawa namin yung MRT dito sa EDSA, 24 hours yan. 24 hours? Yes. Wow! So lahat pala, mga ganyan, pwede ka talagang yung gumagawa sa gabi. Hindi Yes. yan, talagang gawa yun. Hindi yun yung basta nagmando-mando lang. The same. Kung ano yung activity sa araw, yun din activity sa gabi dahil the same manpower tsaka yung mga supervisors, mga engineers, nandyan din. But of course, nakatulog na yung mga yan, no? Oh, yes. Relievo na sila na, tapos, while we're at it, parang nangyari na nga talaga to, no? Kasi deja vu, parang kasi pati yung mga construction ng bahay, parang nakita ko na to, eh, no? Mga ganyan, mga magagandang, design, no, ng AB Garcia Construction naman. Anyway, basta ganyang construction sa gabi, ganyan, lahat yan, kompleto, hindi yan, yung light, naman yan, yun naman naka-ready, may generator naman kung walang ipabigay yung Meralco. May generator yung mga contractors. Tsaka mga equipments naka-ready rin dyan, manpower. So nothing changes, the same load work, Yes, efficiency, quality that you put in a work during daylight rather, is the same with that every night. Pag nighttime ang Yes. Okay, well, naniniwala ako sa'yo dahil most outstanding nga ang A.D. Garcia eh. Thank you. Okay, the reason why I invited you over, Engineer, is because I intimated to you naman talaga na gusto ko na magpatayo ng house, new one, no? And I've seen your designs, no, na napakaganda. And yung ibang mga projects yun, nakita ko na rin. Yung mga ganyan, I want to find out. Now I'm talking like as if I'm going to be your client. Okay. Diba? Magano na tayo, consultation ngayon. Meron akong, more or less 500 square meters, no? Malaki yun. Paano tayo magsisimula niyan? Gusto kong magtayo, paano tayo magsisimula? Unang-una, tanungin ko muna kung may budget ka na ba? Pangalawa, tatanungin ko kung ilang bedrooms ba? Ilan yung ikokwarto mo? Ilang Ikaw kwarto ko, ibabahay ko. Ay, babahay mo kasi. Siyempre, isa lang. So, ilang bedrooms, lalo sa taas? Ilang toilet and bath? Or ilang bang sasakyan mo na vintage cars? So, tatanungin lahat yon. Tapos, titingnan natin yung mga location ng lupa mo. Kung paano natin... Terrain. Terrain. Yung importante din dito kung nasa loob ka ng subdivision, kailangan kunin natin yung restrictions ng
developer o okay. kaya yung homeowners association. So talagang yung dialogue natin, yung ating kwentuhan is very vital. I have to tell you what I want. Is that correct? Okay, ganun po. No? Lahat, no? Kasi sinabi mo na ilan yung auto, ilan yung ano. Tama yun kasi alam nga namang papagawa ka noon, ang ganda nga ng ginawa mo. Wala pa lang pang dalawang garahe, pang dalawang kotse lang pala sa garahe. And you have 4 cars or have 4 cars, di ba? Tama po. So vital talaga yung usapan Information, yung mga information sa na client, requirements. okay. When it comes to design, anong niyan? How do we go about it? Sa design po ngayon, yung mga subdivision kasi na na may mga requirements sila. Kailangan yung mga uniformity ng design. Hindi pwedeng basta-basta lang yung design mo. Kung meron silang restriction na gano'n, kailangan natin sumunod doon. Kung wala naman, depende na lang sa owner. Depende sa'yo kung ano yung design na nagugustuhan mo. Okay. Kasi yun yung susundan natin. Maganda yung mga project na nakita ko sa'yo, no? Yung mga, yung nga nandito nga sa atin, no? Doon nga ako pumipili, no? So, marami dito, yung itong mga design na ito, kayong gumawa. Opo. Galing yan dun sa mga nakausap nyo. Yes, sir. Ganun din. Okay. Do you have, halimbawa, meron na ako, naisip ko, engineer, ito na aking gusto, ito ang aking ganito, ibinigay ko sa lahat ng information. At pero sa tingin mo parang mali, di ba? How do you remedy that? Paano mo na yun? Magre-recommend kami, kailangan makuha namin yung approval mo, then magbibigay kami ng presentation, i-present namin based on your requirements. Tapos papakita namin yung parang outlook kung ganito itsura ng house mo pag nagawa. Tapos i-review mo, tapos magko-comment ka kung may gusto kang baguhin. Babaguhin namin as per your requirements. Hanggang ma-perfect natin as parang yun na talaga yung house mo bago tayo i-detail design, yung mga working design na yung Ang AB Garcia, do you build from ground up hanggang tinatawag natin na finishing? Yes. Hanggang turnover. Hanggang ready for occupancy. Kasi karamihang problema, pag iba-iba yung gagawa, magsisisihan yung mga gumawa. Kung sino yung gumawa dati, baka may problema, tapos ibang gumawa, baka mag-aaway-away. So, mas maganda yung sino gumawa nung simula hanggang matapos, para iisa lang yung sisihin. Kami lang. Isa lang yung sisisihin, ha? Hindi, pero from the looks of it, yung mga ginawa mo, hindi ka, magsisisi ka pag hindi ka nagpagawa sa AB Garcia, eh. Parang, di ba? Kaya, anyway, we'll just pause for a reminder. When we get back, we'll talk about some of the problems that you may encounter when you have your house constructed, no? Doon natin tatanong yung mga little things na maaaring magkaroon ng problema. Papasagot natin kay Engineer Boyet Garcia. Stay with us here on the Medyo Late Night Show. Maybe surrounded by a million people are sleeping all alone. I wanna go home. Oh, I miss you, you know. Alright. Thank you very much. Still a very good friend, Engineer Boyet Garcia of AB Garcia Design and Construction Company. Engineer, bagong lahat. Siguro dahil sa mga design na nakita ko sa'yo rito, mukhang baka sa'yo na ako magpatira ng bahay ko, no? Yeah! Mukhang dito na sa'yo. Pili na lang ako dito, tapos titignan ko lang kung ilang na ibabahay ko. Ibig sabihin, ito ang kwarto ko. Ibig sabihin, yung mga kasama ko pala, kung ilan, no? Pipili. Pwede mo naman, yung mga existing design na nandito, yan, yung mga nandito pinakikita natin ngayon, pwede ko na lang i-tailor fit, change ng konti. Yan, no? Meron na yung mga corresponding prices, di ba? Yes, pagka meron na tayong initial, ma-assess na natin yung estimate. So, mabibigyan na namin kung kasya ba yung budget mo or kailangan pang mag-overtime. Okay. Good. Okay, let's talk about ito very quickly lang. Baka ako makapagsimula tayo ng ganito na marami kasing nagkakaroon ng problema sa bahay nila. Never-ending process ho yan, friends, yung when you put up a house. It's not just when you put it up, it doesn't stop there. Pagkatapos may finishing and then you have to maintain it, di ba? Ngayon, ito,
first na tanong, mag-iisip pa nga ako, sabi ko magtatanong ako sa bahay ko, pero wala naman akong problema pa eh. Yung bahay ko ngayon, no? Pero ito si Direk, yung kanyang tiles daw, umangat. Asan si Umangat daw Direk? yung tiles. Di ba? Direk, nasaan? Hindi ko alam kung bakit Una, baka ang bigat mo kasi. Ay, hindi, lulubog Pagtuntong yun. hindi. Pagtuntong niyang ganun, sa ibang umaangat. Lumulubog na yata ba kasi ibang umaangat. Kasi Direk Hindi, sa talaga, totoo lang, baka vinyl lang yan eh. Sila papalitan ng tayo. Okay, kaya gimmick lang, ano? Nagpaparinig. Pero, engineer, paano yan? Bakit nga ganon? Merong mga umaangat ng tiles na ano? Anong nagiging problema dyan? Minsan hindi po maiiwasan talaga yon. May mga umaangat. Kahit na kalalagay pa lang. Nalalagay pa lang, umaangat na. Meron yung mga sinasabing kapak. Pero kapak, yung may Kapak. air. Hindi, Okay. hindi nakadikit masyado doon sa cement. Semento. Or flooring. So, may solusyon pa rin naman yan. Anong solusyon dyan? Tawagan nyo na lang po kami. Hindi, Tawagan niyo sa numerong ito. Yan. Lumabas yung numero na yan. Yan. bali, pagka umangat yung tiles, titingnan natin kung ano. Siguro yung paglagay, kailangan kasi yung tile setter, medyo expert. Para alam niya yung technique kung paano magtagal yung ilalagay niya. Kung hindi maayos yung pagkalagay, siyempre aangat yun. Lalo kung, Aangat talaga. kung heavy duty, lagi naapakan. Medyo matatanggal talaga. Ang remedyo naman dyan, kailangan mo talagang palitan or i-reset. Pero tanggalin mo muna yung semento sa ilalim niya para magpantay. Bago mo ilagay ulit. Okay, ngayon, before we go, we are so pressed for time. I want to ask you this question about, katulad yan, of late, merong yung sendong, may mga tragedy tayong ganyan-ganyan. Oo. Yan ba talaga, paano mo mai-ensure na ang bahay is solid at hindi madaling masira or, on the general point of view pa ng engineer? Paano? Okay, talagang very important po yan, yung safety. Safety of the structure, particularly yung house. So, paano natin ma-attain yan? So, meron investigation, so may site inspection, investigation kung, halimbawa, kung baha, tatanungin natin kung gaano ba kataas yung baha na umabot na dito, may history, para alam natin kung gaano kataas din yung flooring natin. Okay. Tapos, yung depending on location ng house, kung sloping, kung medyo danger sa soil erosion, medyo tanungin natin kung may soil investigation ba, may soil boring test doon sa developer o kung kanino man yun. Kung wala, magkakandak tayo para to make sure na safe yung house mo kasi investment mo at more particular yung life of the family. So, nakasalalay dyan. So, very particular din kami dyan. Kailangan, di bali ng pangit, basta matibay. Pero kailangan maganda pa rin kasi. Well, that's good, and all these are insured by AB Garcia, no? Oh, yeah. Lahat ito talagang ginagawa nyo, bukod sa customer relations, kailangan may information kayo, data on the property, no? Oh, yeah. Galing, no wonder, most outstanding na Okay, siguro one of these days, maybe I'll have you come back. Kung meron man kayong katanungan tungkol sa do you have a Facebook or website that they can go to? Oh, yes. May tanong kayo sa construction. Madali nyo lang pong mahanap yung website namin. Just browse www.abgarcia.com.ph or just browse AB Garcia Construction. Lalabas na po yung mga ginawa naming designs and completed projects there. Then, pwede kayong tumawag sa office or mag-text. Kung may katanungan kayo, subukan po naming ibigay yung aming kakayanan para ma-solve or matulungan kayo. Wow. Thank you very much. Engineer Boyd Garcia on the Medyo Late Night Show. Thank you, Engineer. Thank you very much. Okay, we'll do that one of these days soon, huh? Oh, yes. Okay, that's all the show we have tonight, man. Thanks for watching. Of course, I'd like to thank Engineer Boyd Garcia of AB Construction and Design Corporation. Momentally, I always leave you with this note: always do everything, friends, for the greater glory of God, and for the service of man, always love and always laugh. This has been the Medyo Late Night Show, and I'm Jojo A. Good night, guys. Good night. Bye-bye.